Magandang araw sa inyong lahat. Sana maging inspirasyon ang kwento natin ngayong araw. Welcome to Marian Sweet Story, kung saan bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig at sabay-sabay nating damhin ang bawat tibok ng pag-ibig. Ako si Carlo, 21 taong gulang, isang working student dito sa Baguio. Mahirap lang kami, pero maaga pa lang sa buhay, natutunan ko nang tumayo sa sarili kong paa. Sa umaga, nag-aaral ako. Sa gabi, nagtatrabaho ako bilang tagalinis sa isang maliit na restaurant malapit sa universidad. Kung minsan, nagde-deliver din ako ng mga order o kaya'y tumutulong sa mga tricycle driver bilang runner kapag may kailangang ihatid sa kalapit na barangay. Hindi madali ang buhay, lalo na sa lugar na kasing lamig ng Baguio. Pero sa tuwing giniginaw ako habang naglalakad pa uwi, lagi kong iniisip, balang araw, hindi na ganito kahirap. Balang araw makikita rin ng mga magulang ko na sulit lahat ng pagod. Yun ang nagbibigay lakas sa akin araw-araw. Kapag weekend, hindi ako nagpapahinga. May mga pagkakataong tumatanggap ako ng racket magbubuhat ng kahon sa palengke, maglilinis ng bakuran, minsan pa nga driver kung available ang tricycle ng kapitbahay namin. Basta, may pagkakakitaan ginagawa ko. Hindi ako mapili sa trabaho dahil alam kong bawat pawis may kapalit na pag-asa. Pero sa kabila ng pagod, may kakaibang kasiyahan sa pakiramdam ko. Yung alam mong kahit walang kasiguruhan, may direksyon ka, na bawat araw ng pagtitiis ay hakbang papunta sa pangarap. Madalas akong mapagod, pero sa tuwing naiisip kong may mga umaasa sa akin, lalo na si mama, na matagal nang may sakit sa tuhod, mas lalong lumalakas ang loob ko. Dahil sa ganitong routine, bihira akong magkaroon ng oras para sa sarili. Hindi ako palabarkada, hindi rin ako party boy. Kapag wala akong pasok, tulog lang ako o tumutulong sa bahay. Minsan naiisip ko, ganito na lang ba palagi? Pero lagi kong binabalikan ang pangarap kong makatapos ng pag-aaral, makahanap ng disenteng trabaho at maiahon ang pamilya ko sa hirap. At sa gitna ng lahat ng ito sa pagitan ng pag-aaral, trabaho at pagod, hindi ko alam na may isang tao palang darating sa buhay ko. Isang taong magpapabago sa takbo ng mga araw ko at magtuturo sa akin kung paano maramdaman ang isang bagay na matagal ko nang hindi inaalintana. Ang pagmamahal. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pabor. Isang tawag lang mula sa kakilala ng pamilya namin, pero yun ang araw na hindi ko makakalimutan, ang araw na nakilala ko si Ninang Tess. Nang araw na iyon, maagang-maaga pa lang ay tumawag si Mama. "Carlo," sabi niya, "tulungan mo raw si Ninang Tess mamili ng grocery. Wala siyang kasama ngayon." Agad akong pumayag. Matagal ko na siyang naririnig sa mga kwento ni Mama. Matulungin, mabait, at medyo maarte sa ayos ng bahay. Kaibigan sila mula pa noong dalaga pa si Mama, kaya parang parte na rin siya ng pamilya. Pagdating ko sa bahay ni Ninang Tess, naamoy ko agad ang bango ng halimuyak ng pabango niyang tila may halong bulaklak at sabon. Malinis ang paligid, maaliwalas, at halatang alagang-alaga. "Carlo, ikaw ba yan?" sigaw niya mula sa loob. "Opo, Ninang," sagot ko habang binubuhat ang ilang supot ng grocery. Paglabas niya mula sa kusina, halos hindi ako nakaimik. Simple lang ang suot niya, plain na t-shirt at maikling shorts, pero hindi mo maikakaila ang ganda niya. Mistisa, makinis, at may kumpiyansang hindi nakikita sa karamihan. May lambing sa paraan ng kanyang pagsasalita. May halakhak na may halong kabighanian. "Hay, salamat ha, Carlo," sabi niya habang inaabot ang mga pinamili. "Ilapag mo na lang dyan sa kusina. Pasensya ka na, ha? Ang bigat kasi ng mga to." Ngumiti ako. "Walang anuman po, Ninang." Habang inaayos ko ang mga groceries, napansin kong nakamasid siya sa akin. Hindi ko alam kung dahil sa pagod ko o sa hiya, pero parang may kakaibang init sa loob ng bahay. Tahimik
pero hindi nakakailang. Ang laki ng katawan mo ngayon ah, sabi niya sabay tawa. Dati, ang payat-payat mo pa. Napangiti ako. Ninang, kailangan pong magbuhat araw-araw, baka sakaling lumakas. Magaling yan, sagot niya. Mas masipag, mas gwapo. Napakamot ako sa ulo. Hindi alam kung matatawa o mahihiya. Pero sa sandaling iyon, parang may kakaibang bagay na nagsimula. Hindi ko maipaliwanag. Pero may kung anong malambing sa boses niya, hindi bastos, hindi rin mapanukso, pero may init na hindi ko madalas marinig sa mga taong nakatatanda sa akin. Pagkatapos kong maayos lahat, inalok niya akong kumain. Magpahinga ka muna, may niluto akong pansit. Yan, kain ka habang mainit pa. Umupo ako sa mesa, habang siya naman ay umiinom lang ng juice sa harapan ko. Tahimik lang kami sa umpisa. Hanggang sa siya na mismo ang bumasag ng katahimikan. Wala ka pa bang girlfriend? Tanong niya. Kaswal, pero may halong biro. Umiling ako. Wala pa po, Ninang. Busy sa pag-aaral at trabaho. Sayang naman. Kung kaedad lang kita, baka pinormahan na kita sabay kindat at tawa. Medyo namula ang mukha ko sa hiya. Ay, Ninang naman, nakakahiya naman po yan. Ngumiti lang siya. Huwag kang mahihiya, Carlo. Totoo naman eh. Dati, uhugin ka lang. Ngayon, binatang-binata ka na. Sa sandaling iyon, natawa ako. Pero sa loob-loob ko, parang may kakaibang kuryenteng dumaloy. Hindi ko man alam kung biro lang ba o may laman ang mga sinabi niya, pero mula noong araw na yon, nagsimula na akong madalas tumulong sa kanya. Minsan, taga-akyat ng kahon, minsan taga-ayos ng bubong, minsan, simpleng kape lang ang hinihingi niya. Pero lagi siyang may ngiti, may lambing, may salamat ha, Carlo. At sa bawat salamat, unti-unti kong nararamdaman na gusto kong bumalik ulit sa bahay niya kahit walang kailangan. Hindi ko alam kung saan hahantong ang mga simpleng araw na iyon. Pero isang bagay ang malinaw nagsimula na akong masanay sa presensya niya. At sa mga susunod na linggo, hindi ko na lang siya tinutulungan. Unti-unti, nagiging bahagi na siya ng bawat araw ko. Simula noong araw na iyon, halos linggo-linggo na akong pumupunta sa bahay ni Ninang Tess. Minsan para magbuhat ng mga kahon ng soft drinks, minsan para ayusin ang ilaw, at minsan, kahit walang kailangan, basta marinig lang niyang, nandito na po ako, Ninang, ay tila gumagaan na ang araw niya. Kapag tanghali, sabay kaming kumakain. Ako'y simpleng estudyanteng sanay sa sardinas at instant noodles, pero sa kanya, laging may mainit na ulam at bagong sinaing. Kumain ka ng marami, Carlo. Lagi niyang sinasabi. Bata ka pa. Kailangan mong lumakas. Ngumiti lang ako. Pero sa totoo lang, bawat hapunan namin ay parang espesyal. Hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa katahimikan na may lambing. Habang kumakain kami, madalas niya akong tanungin ng kung ano-ano tungkol sa pag-aaral ko, sa pamilya ko, o sa mga pangarap ko. At sa bawat sagot ko, nakikinig siya ng buo. Hindi siya nagmamadali, hindi rin nagpuputol ng salita. Alam mo, Carlo, sabi niya minsan, ang bata mong marunong magpahalaga. Sana lahat ng kasing edad mo ganyan. Ngumiti ako. Siguro po kasi, sanay na ako sa hirap. Wala na akong oras magreklamo. Tumingin siya sa akin. Yan ang gusto ko sa'yo. Hindi ka madaldal pero may laman ang mga salita mo. Simula noon, mas naging malapit kami. Minsan, nanonood kami ng TV sa sala. Siya sa kabilang dulo ng sofa, ako naman sa kabila. Sa umpisa, maayos ang pagitan namin. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napapansin kong unti-unti na lang kaming nagkakalapit. Minsan, tuhod lang ang nagtatama, pero parang tumitigil ang oras kapag nangyayari iyon. Isang gabi, habang umuulan sa labas, tinawag niya ako. Carlo, basa ka na oh. Tara, magpunas ka muna ng tuwalya.
Inabot niya ang maliit na tuwalya. At sa halip na ibigay lang, siya pa mismo ang pumunas sa balikat ko. "Ayan, baka sipunin ka pa," sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Saglit lang iyon, pero parang napahaba ang sandali. Mula noon, iba na ang pakiramdam ko tuwing kasama ko siya. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero bawat ngiti niya, bawat simpleng biro, may kung anong kumikirot sa loob ko. Parang hindi lang ako masaya, parang may hinahanap akong hindi ko alam kung dapat ko bang hanapin. May mga gabi ring habang nag-aaral ako, naiisip ko siya. Ang mga ngiti niya, ang boses niya, ang paraan ng paghawak niya ng braso ko kapag nagpapasalamat. Hindi ko alam kung tama o mali, pero alam kong may nabubuo sa pagitan naming dalawa na hindi ko kayang pangalanan. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga kahon sa tindahan niya, napansin kong matagal siyang nakatingin sa akin. "Carlo?" sabi niya. "Salamat ha. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ang presensya mo rito." Ngumiti ako. "Wala po yon, Ninang. Masaya naman po ako rito." Tumango siya. "Masaya rin ako kapag nandito ka." At doon ko naramdaman sa unang pagkakataon na baka hindi lang ako ang nakakaramdam ng ganito. Lumipas ang mga araw at lalo kaming naging komportable sa isa't isa. Kapag pumapasok ako sa bahay ni Tess, hindi ko na kailangang magpaalam. Alam na niyang ako yon. Minsan nga sabay pa kaming nag-aalmusal. Siya, may tasa ng kape sa kamay. Ako naman, tinapay lang at gatas. Magaan, tahimik, parang normal lang. Pero sa likod ng bawat simpleng umagang iyon, may unti-unting nabubuong kakaibang damdamin. Minsan habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kusina, narinig ko siyang nagsalita. "Carlo, alam mo ba, bihira na ako magkaroon ng bisita. Simula nang mawala ang asawa ko, parang ang tahimik ng bahay." Tumingin ako sa kanya. "Siguro po kasi sanay na rin kayong mag-isa." Ngumiti siya ng mahina. "Sanay? Oo. Pero hindi ibig sabihin masaya." Hindi ako agad nakasagot. Naroon ang katahimikan na parang may kahulugan. Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. At sa sandaling yon, parang may gustong sabihin ang kanyang mga titig na hindi kayang banggitin ng mga salita. "Alam mo, Carlo," sabi niya, "masarap pala yung may nakakausap sa bahay, kahit simpleng kwentuhan lang." Ngumiti ako. "Kung gusto niyo po, araw-araw akong pupunta rito para may makakwentuhan kayo." Tumawa siya. "Ang bait mo talaga, pero baka ako naman ang mapagod kakakwento." Natawa rin ako, pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na ito gaya ng dati. May kakaiba na sa pagitan namin. Minsan habang umuulan, tumigil ako sa bahay niya. Basa ako noon, galing sa eskwelahan. "Carlo, halika, magpalit ka ng damit. Maghugas ka muna ng kamay, tapos kumuha ka ng tuwalya." Inabot niya ang tuwalya sa akin, pero hindi agad binitawan. Nagtagal ng ilang segundo bago niya ito tuluyang ibinigay. Parang sinadya ng tadhana na magdikit ang mga daliri namin. Pagkatapos kong magpunas, umupo ako sa sofa. Umupo rin siya sa tabi ko. Tahimik lang kami habang pinapanood ang ulan sa labas. "Ang sarap pakinggan ng ulan, no?" sabi niya. "Oo po, pero mas malamig kapag mag-isa." Sagot ko. "Tama ka," mahina niyang sabi. "Kaya minsan, mas gusto ko na lang may kasama." Doon ko naramdaman yung bigat ng bawat salita niya. Hindi na ito simpleng lungkot ng isang byuda. Parang may hinahanap siya na matagal nang nawala. At ako, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, gusto kong punan yung kakulangan na yon. Pag uwi ko ng gabing yon, hindi ako mapakali. Paulit-ulit sa isip ko ang mga titig niya. Yung paraan ng pagkakaupo namin sa sofa. Yung tahimik pero malambing na hangin sa pagitan namin. Hindi ko alam kung mali na bang isipin, pero parang unti-unti akong nahuhulog. Sa mga sumunod na araw, mas naging madalas akong dumalaw. Lagi siyang masaya kapag nakikita ako. Minsan binibiro niya ako, "Carlo, baka mamaya
Ako na ang pinakapaborito mong bahay. Ngumingiti lang ako. Baka nga po. At doon siya matatawa. Pero sa mga mata niya, may halong saya at takot. At sa pagitan ng mga ngiti at biro, naroon ang isang katotohanang pareho naming nararamdaman. Pero ayaw pa naming aminin na sa tahimik naming mga araw, may nabubuong koneksyon na hindi na kayang itago ng simpleng salitang utang na loob. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga paninda sa maliit na tindahan niya, narinig kong tinawag niya ako mula sa loob. "Carlo, pakiabot nga yung kahon ng soft drinks dyan sa ilalim." Lumapit ako at inabot yon. Habang nagbubuhat ako, napansin kong nasa likod ko siya. Sobrang lapit. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa batok ko. Paglingon ko, halos magkadikit ang mukha namin. Pareho kaming natigilan. "Uy, sorry ha," sabi niya. Sabay iwas ng tingin. "Ang dikit pala natin." Napangiti ako ng mahina. "Ayos lang po, Tess." Tumigil siya sandali. Parang nabigla sa pagtawag ko sa kanya ng pangalan. Hindi nang ninang. Pero hindi siya nagalit. Sa halip, ngumiti siya, yung ngiting hindi na gaya ng dati. May halong hiya? May halong lambing? Simula noon, nag-iba ang mga titig niya sa akin. Hindi ko man gustuhin, nararamdaman kong pareho naming pinipigilan ang isang bagay na pareho ring lumalapit. Minsan habang nagkakape kami, nagbibiro siya. "Carlo, alam mo, kapag ganyang kasweet ang ngiti mo, baka mahulog ako sa'yo." Napatawa ako pero kinabahan din. "Huwag niyo pong sabihin yan, Tess." "Bakit? Nakakatakot ba?" Tanong niya, diretso sa mata ko. "Baka kasi..." "Totoo." Sabi ko. Tahimik siya sandali. Pareho kaming hindi nakatingin sa isa't isa. Hanggang sa bigla niyang ibinaling ang usapan. "Ang lamig ng panahon ngayon, no?" Tumangulang ako. Pero sa loob ko, ramdam ko yung init ng mga salitang hindi namin sinasabi. Sa mga susunod na araw, mas naging madalas ang mga simpleng hapunan naming dalawa. Minsan, sabay kaming nanonood ng pelikula. May isang eksenang romantic, sabay naming napanood. Napatingin ako sa kanya. Siya rin sa akin. Walang salita, pero malinaw ang sinasabi ng mga mata. Hindi ko alam kung ilang segundo kaming nagkatitigan, pero pareho kaming umiwas. "Carlo, late na. Umuwi ka na," sabi niya. Pero mahina ang boses. Parang hindi sigurado sa sinasabi. Tumango ako. "Opo, wasn't." Bago ako umalis, tinapik niya ang kamay ko. "Ingat ka ha." "Lagi po, Tess." Pag-uwi ko, hindi ko na alam kung alin ang tama o mali. Hindi ko alam kung respeto ba o damdamin na yung nararamdaman ko. Pero malinaw sa akin may nabubuo na kahit pareho naming pinipigilan. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, tinawagan niya ako. "Carlo, salamat ha. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay na may nakakausap ako." Ngumiti ako kahit hindi niya nakikita. "Ako rin po, Tess." "Salamat din." Tahimik kami sa kabilang linya. Pero sa katahimikan na iyon, ramdam ko na pareho kaming umaasang hindi sana ito matapos. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging pamilyar ang boses niya. Mas nagiging tahanan ng presensya niya. Pero sa likod ng lahat ng ito, may tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko, hanggang saan ba ang kaya kong ipaglaban kung alam kong wala naman dapat ipaglaban? At doon ko napagtanto na minsan, ang pinakamasakit na parte ng pagmamahal ay yung nagsisimula ka palang maramdaman ito, pero alam mong bawal mo na agad ipagpatuloy. Maulan nung araw na yon, yung tipong hindi mo alam kung kailan hihinto. Yung ulan na parang sinasadya kang ipirme sa isang lugar. Galing ako noon sa eskwela, basang-basa, kaya dumiretso ako sa bahay ni Tess. Pagdating ko, binuksan ko ang gate at sumilip sa loob. Tahimik, pero may liwanag mula sa sala. "Tess, nandyan ka po ba?" Tawag ko. Lumabas siya mula sa kusina, naka-duster lang, nakangiti. "Carlo, basa ka na oh. Halika,
pumasok ka muna. Magpalit ka ng damit, baka sipunin ka. Ngumiti ako. Pero sa totoo lang, medyo naiilang ako. May kung anong kakaibang pakiramdam sa pagitan namin mula noong huling beses kong bumisita. Parang kahit simpleng tinginan, may bigat, may init. Doon sa kwarto, may tuwalya. Magpunas ka muna, sabi niya. Pumasok ako, pero paglabas ko, nandoon siya sa sofa, tahimik lang, nakikinig sa ulan. Halika, sabi niya. Tabi ka muna sa akin. Ang lamig, no? Umupo ako, pero hindi masyadong lumapit. Pinunasan ko pa ang buhok ko. Oo po, sobrang lamig. Tumingin siya sa akin. Carlo, naiilang ka ba sa akin? Umiling ako. Hindi naman po. Ngumiti siya. Relax ka lang. Wala namang masama. Gusto ko lang ng may kausap. Tahimik kaming dalawa habang tumutunog ang ulan sa labas. Hindi ako makatingin sa kanya. Ramdam kong nakatingin siya sa akin. Pero ayokong sumulyap. Ang puso ko, parang may sariling ritmo, mabilis. Hindi mapakali. Carlo, mahinahon niyang sabi. Kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang sabihin sa akin ha. Hindi lang yung pera, pati yung lambing. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung biro yun, pero yung paraan ng pagkakasabi niya, parang totoo. Bago pa ako makasagot, tumayo siya. Maghain lang ako ng merienda, sabi niya. Naiwan akong nakaupo. Naguguluhan. Parang gusto kong umalis, pero ayaw ko ring mawala yung sandaling yon. Pagbalik niya, dala niya ang 2 baso ng juice. Eto, para mainitan ka kahit papaano. Umupo siya sa tabi ko. Mas malapit na ngayon. Ang sarap makinig ng ulan, di ba? Tumango ako. Oo po, parang nakakapanatag. Pero minsan, sabi niya, ang ulan masyadong tahimik. Parang pinapaalala kung gaano ka mag-isa. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi na ako umiwas. Doon ko nakita yung lungkot sa mga mata niya. Yung pagod na pilit niyang itinatago sa mga ngiti. Tess! Mahinang sambit ko. Ngumiti siya. Ang bait mo talaga, Carlo. Tahimik ulit kami. Pero yung katahimikan na yon, hindi na kagaya ng dati. Hindi na komportable. Parang bawat segundo, may hinihintay. Bawat paghinga, may binabalak. Tumayo siya. Parang magpapaalam. Pero bago pa siya makalayo, nagsalita ako. Tess, salamat po sa lahat. Tumingin siya pabalik, ngumiti. Bakit? Aalis ka na? Hindi po. Gusto ko lang sabihin. Lumapit siya ng dahan-dahan. Huminto sa harap ko. Alam mo, Carlo, sabi niya, matagal ko nang gustong maramdaman na may nakakaintindi sa akin. Yung hindi ako tinatrato bilang yung byuda, kundi bilang babae pa rin. Hindi ako nakasagot, pero sa loob ko, alam kong naiintindihan ko siya. At sa gabing yon, sa gitna ng ulan at lamig ng hangin, nagsimula ang tahimik na pagkalito, yung pagitan ng awa at damdamin, ng respeto at pagnanasa, ng tama at mali. Hindi pa man kami humahakbang, pero pareho na naming alam, isang maling galaw lang. At hindi na kami makakabalik. Simula nung gabing yon, parang may nabago na sa pagitan naming dalawa ni Tess. Wala naman siyang sinasabi, wala rin akong binabanggit, pero sa bawat araw na lumilipas, ramdam naming pareho na iba na ang tinginan, iba na ang pakiramdam. Tuwing umaga, madalas siyang mag-text. Carlo, baka may oras ka mamaya? May papabuhat lang ako. O minsan simpleng ingat sa klase ha. At sa bawat mensaheng ganun, may init na hindi mo mahahalata sa unang basa, pero ramdam mong may laman. Kapag dumadalaw ako sa bahay niya, hindi na gaya ng dati. Hindi na ako basta utusan lang. Minsan, sabay kaming nagkakape. Minsan, nagkukwentuhan lang hanggang lumalim ang gabi. Laging may tawa, pero may halong pangungulila. Parang parehong may gustong sabihin, pero pareho ring takot. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa sala, lumapit siya sa akin. Carlo, sabi niya, ang tahimik mo ngayon. May problema ka ba?
Umiling ako. Wala naman po, Tess. Pagod lang siguro. Ngumiti siya. Alam mo, kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ko kapag may mabigat kang iniisip. Napatingin ako sa kanya. Talaga po? Oo. Kasi kapag gusto mo ang isang tao, nagiging madali na lang basahin ang bawat kilos niya. Napatigil ako. Hindi ko alam kung biro ba yun o totoo. Pero yung paraan ng pagkakasabi niya mahina, diretso, at may bahid ng katapatan parang may tinamaan sa loob ko. Tess! Mahinang sambit ko. Ngumiti siya. Huwag kang matakot, Carlo. Alam ko kung hanggang saan lang dapat. Pero sa ngiti niyang yon, alam kong pareho na kaming nahulog. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang mga sandaling tahimik. Hindi na kailangan ng salita. Kapag nagkikita kami, sapat na ang mga tinginan, ang mga ngiti, ang mga di sinasadyang pagdikit ng kamay. Minsan, habang naglilinis ako ng mesa, bigla siyang nagsalita. Carlo, minsan naiisip ko, bakit kaya may mga taong dumarating sa buhay mo sa panahong hindi na dapat? Napatingin ako sa kanya. Siguro po kasi, kailangan. Ngumiti siya. Kailangan, oo. Pero hindi ibig sabihin tama. Tumahimik kami. Pareho naming alam ang ibig sabihin noon. Hindi namin kailangan mag-usap para maintindihan. At kahit alam kong mali, hinayaan kong magpatuloy ang mga tahimik naming gabi dahil sa mga sandaling yon. Si Tess ang tahanan ko. At ako yung naging pahinga niya sa mga panahong pakiramdam niya wala nang natitirang lugar sa mundo para sa kanya. Minsan iniisip ko, baka delusion lang lahat to. Pero sa bawat pagkakataong ngumiti siya sa akin, sa bawat salamat Carlo na may lambing, alam kong totoo yung koneksyon. Hindi man ito dapat mangyari. Pero, nangyari na at sa gitna ng mga gabing tahimik, doon ko naintindihan kung gaano kalalim ang ugnayan naming dalawa. Isang lihim na hindi kailanman kailangang ipagsigawan, pero totoo at masalimuot gaya ng pag-ibig na hindi mo inaasahan. Umuulan ng malakas nung gabing yon. Yung ulan na parang walang balak tumigil. Yung tipo ng ulan na nagdadala ng lamig hanggang buto. Galing ako sa isang mahabang araw sa eskwela at sa raket. Kaya dumiretso na ako sa bahay ni Tess bago pa man ako tuluyang mabasa sa daan. Pagbukas ko ng gate, nakita ko siyang nakasilip sa bintana. Carlo! Dito ka na muna, ang lakas ng ulan! Sigaw niya. Pumasok ako, nanginginig pa sa ginaw, at bago pa ako makapagsalita, inabot niya agad ang tuwalya. Magpunas ka muna, baka sipunin ka. Habang pinupunasan ko ang buhok ko, tahimik siyang nakatingin sa akin. Grabe ka, basang-basa ka. Bakit pinilit mo pa? Wala po kasi akong payong. Ayos lang, Tess, sanay naman ako. Umiling siya. Sige, magpalit ka ng damit. Doon sa guest room, may t-shirt na maluwag. Gamitin mo muna. Sumunod ako. Paglabas ko, nakaupo siya sa sofa, may hawak na tasa ng tsaa. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng ulan lang ang maririnig. Umupo ako sa kabilang dulo ng sofa. Salamat po. Tess, sabi ko. Ngumiti siya. Huwag ka ng formal. Sabi ko sa'yo, Tess na lang, di ba? Tumangwa ako. Sige, Tess. Sandaling katahimikan ang sumunod. Pareho kaming nakatingin sa labas. Pinapanood ang pagbagsak ng ulan. Sa bawat patak nito, parang mas lumalapit kami sa isa't isa kahit hindi gumagalaw. Ang tahimik, no? Sabi niya. Oo, sagot ko. Pero minsan mas gusto ko yung ganitong tahimik, parang payapa. Payapa? Oo, mahinang sagot niya. Pero minsan nakakapanibago rin yung walang kasama. Napalingon ako. Nakatingin siya sa akin, seryoso pero may halong lambing. Tess, bulong ko. Ngumiti siya. Pero hindi yung dating ngiti. Iba yung ngayon, malambing, totoo at may lungkot. Alam mo, Carlo, sabi niya, matagal na akong sanay mag-isa.
Pero simula nang madalas ka nang pumunta rito, parang mas mahirap nang bumalik sa dati. Hindi ako nakasagot. Naramdaman ko lang yung kabog ng dibdib ko, mabilis, sabay sa patak ng ulan. Baka kasi, sagot ko. Nasasanay na rin po ko sa inyo. Tumingin siya sa akin. Walang salita. Dahan-dahan siyang lumapit, parang sinusukat kung tama pa bang gawin yung susunod. Hanggang sa halos magdikit na ang mga tuhod namin. Carlo? Bulong niya. Tess, sagot ko. Halos pabulong din. Tahimik ang paligid. Ang ingay ng ulan sa labas. Pero sa loob, puro tibok ng dibdib lang naming dalawa. Lumapit siya ng bahagya. Hinawakan niya ang kamay ko. Mainit. Carlo? Sabi niya. Hindi ko alam kung mali ba to. Pero ayoko na rin pigilan. Nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. Pero sa sandaling iyon, parang may sariling isip ang katawan ko. Lumapit ako. Hindi kami nagmadali. Wala ring salita. Isang mahinang yakap lang muna, tapos isang halik na dahan-dahan, parang pilit pinapakinggan kung tama pa bang ipagpatuloy. Sa labas, bumubuhos ang ulan. Sa loob, mainit, tahimik at totoo. Walang kasinungalingan sa sandaling iyon. Walang paliwanag, walang dahilan. Pero pareho naming alam may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin kahit anong pigil mo. Pagkatapos ng ilang sandali, tahimik lang kami. Hawak niya ang kamay ko at mahina niyang sinabi, "Bukas, baka iba na ulit ang lahat. Pero ngayong gabi, Carlo, hayaan mo muna akong maramdaman ulit na buhay ako." Hindi ako nakasagot. Hinawakan ko lang din ang kamay niya, mas mahigpit. At sa gabing yon, sa gitna ng ulan, tinanggap namin ang katahimikan na matagal na naming nilalabanan. Kinabukasan, walang nagsalita tungkol sa nangyari. Tahimik kaming pareho. Pero sa bawat tinginan, sa bawat "Ingat ka, Carlo," alam naming pareho may isang gabing nangyari na hindi na mabubura kahit gaano pa namin subukang itanggi. Umaga na. Tahimik ang paligid, parang wala mangyaring kakaiba kagabi. Sa labas, basa pa ang mga dahon at ang hangin, malamig pa rin gaya ng gabi ng ulan. Pagmulat ko ng mata, nakita kong si Tess ay nasa sala. Nakaupo, hawak ang tasa ng kape. Nakatalikod siya sa akin. Nakamasid sa labas ng bintana. Tumayo ako ng dahan-dahan. "Tess!" tawag ko. Lumingon siya. Ngumiti pero mahina. "Gising ka na pala, Carlo. May tinimpla akong kape, gusto mo?" Tumango lang ako. Naupo ako sa tapat niya. Tahimik lang kami habang umuusok ang kape sa pagitan namin. "Salamat ha?" sabi ko. "Sa lahat." Ngumiti siya. "Wala yun. Pero Carlo, may mga bagay talaga na hindi natin inaasahan." "Alin po yun?" tanong ko, kahit alam kong pareho naming naiintindihan. "Yung mga sandaling dumarating nang hindi mo pinlano?" Sagot niya, nakatingin pa rin sa bintana. Hindi ko alam kung tama ba o mali, pero kagabi hindi ko pinagsisihan. Kasi matagal ko nang hindi naramdaman yung ganong klaseng buhay, yung may kasamang totoo. Tahimik lang ako. Ramdam ko yung bigat ng bawat salita niya. Sa loob-loob ko, alam kong hindi rin ako nagsisisi, pero kasabay ng pag-amin na yon, may bumigat sa dibdib ko. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot-takot sa mga susunod na araw. Sa mga taong pwedeng masaktan. "Tess," mahinahon kong sabi, "hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Pero isa lang po ang sigurado ko. Ayokong saktan ka." Ngumiti siya. "Hindi mo ako sinaktan, Carlo. Ang ginawa mo lang ay iparamdam ulit sa akin na may halaga pa ako." Tumahimik kami ulit. Sa labas, unti-unti nang sumisikat ang araw, pero parang pareho kaming hindi handang harapin ang liwanag. Ang init ng kape ay unti-unting lumamig. Gaya ng mga salitang hindi namin masabi. "Carlo," sabi niya, "bukas, balik ka na sa mga gawain mo. Magpahinga ka muna sa pagpunta rito. Alam kong kailangan nating pareho ng oras para mag-isip.
Tumango ako, kahit mabigat. Opo, pero salamat ha, sabi niya. Dahil sa ilang gabing yon, hindi na ako natulog na umiiyak. Hindi ko napigilang mapangiti. Pero may kirot sa dibdib ko. Kung may nasaktan man po, sana ako na lang. Huwag kayo. Umiling siya. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng bigat, Carlo. Minsan, sapat na yung maramdaman mong minahal ka. Kahit sandali lang. Pag alis ko ng bahay niya, hindi ko na alam kung paano lalakad ng maayos. Bawat hakbang ko papunta sa kalsada, parang may bigat ng mga salitang hindi na kailanman masasabing muli. Paglingon ko, nandoon siya sa may pinto, nakatingin, nakangiti pero may lungkot sa mga mata. At doon ko napagtanto may mga gabing dumarating para ituro sa atin kung gaano kabigat ang katotohanang hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipaglaban. Minsan, sapat na naramdaman mo lang kahit alam mong hindi mo to kailanman maibabalik. Lumipas ang mga linggo at gaya ng inaasahan ni Tess, hindi muna ako bumalik sa bahay niya. Sa una, mahirap. Sanay akong may text sa umaga, ingat sa klase, Carlo. Sanay akong may dahilan para magmadali pa uwi. Pero ngayon, bawat araw ay tahimik. Walang tawag, walang mensahe. Nakatutok ako sa pag-aaral. Ginugol ko ang oras ko sa trabaho at sa mga raket. Pero kahit anong gawin ko, may mga gabing nananahimik ako bigla kasi parang may kulang. Laging bumabalik sa isip ko, yung mga ngiti niya. Yung paraan ng pagsabi niya ng salamat at yung mga titig niyang puno ng lambing at pangungulila. Isang araw, habang palabas ako ng university, may nakita akong babae sa labas ng gate. Simple lang ang suot blouse at maong, may hawak na paper bag. Paglapit ko, ngumiti siya. Si Tess. "Carlo?" sabi niya. "May konting baon ako para sa'yo. Alam kong finals week mo. Baka wala ka ng oras magluto." Napangiti ako, pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin. "Salamat po, Tess." Ngumiti siya. "Okay lang. Wala namang masama sa salamat." Tahimik kaming naglakad papunta sa waiting shed. "Kamusta ka na?" tanong niya. "Okay naman po. Medyo pagod pero ayos lang. Nakakaraos." Tama yan. Huwag mong bibitawan ang mga pangarap mo. Kasi yan ang dahilan kung bakit kita hinangaan. Hindi ako nakasagot. Pero sa loob ko, ramdam kong kahit anong mangyari, si Tess pa rin ang naging parte ng buhay ko na hindi ko kayang burahin. Bago siya umalis, inabot niya sa akin ang isang maliit na envelope. "Para sa tuition mo sa susunod na semester. Hindi ko kayang pabayaan kang huminto sa pag-aaral, Carlo." "Tess! Hindi ko po ito matatanggap." Ngumiti siya. Yung pamilyar na ngiti niya mahinahon, puno ng kabaitan. "Tanggapin mo. Hindi bilang utang, kundi bilang regalo. Dahil may mga taong ipinapadala si Lord para tulungan ka. Kahit sandali lang silang dumaan sa buhay mo." Hindi ko napigilang mapaluha. "Salamat, Tess. Tama na yung salamat. Gamitin mo yan para makapagtapos. Yan ang gusto kong marinig na may saysay lahat ng nangyari." Lumipas ang panahon. Nakapagtapos ako ng kolehiyo. Sa graduation, nakita ko siyang nakatayo sa malayo. Nakangiti, walang kahit anong sinasabi. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan ko siya. "Salamat, Tess. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko to narating." Ngumiti siya. "Huwag mong kalimutan, Carlo. Ang buhay parang ulan din. Akala mo panandalian lang. Pero minsan, yung mga patak noon ang nagbibigay buhay sa lupa. Pagkaraan ng ilang taon, hindi ko na siya madalas nakikita. Minsan lang mag-text. Pero sa tuwing umuulan, lagi kong naaalala. Yung gabing nagbago ang lahat. Yung gabing tinuruan akong magmahal, hindi para lumaban, kundi para matutong pakawalan. Ngayon, may trabaho na ako. Maayos na ang buhay. Pero, sa bawat tagumpay, palaging may isang taong bumabalik sa isip ko, si Tess.
ang babaeng nagturo sa akin na ang tunay na pag-ibig hindi kailangang maging atin para maging totoo. At kung sakaling marinig mo to, Tess, salamat. Hindi dahil minahal mo ko, kundi dahil pinaramdam mong karapat-dapat akong mahalin. Maraming salamat sa pakikinig sa Marian Sweet Story. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, ito ang Marian Sweet Story. Your heart, your story,